Tatay Digong. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa lahat ng mga ka-DDS, sa mga Duterte supporters at sa lahat ng sambayan ng Pilipino na nag-aabang parati tungkol sa ating Tatay Digong, kung ano yung mga latest update para sa kanya. 7, 8, 9, 3 days to go, election na po, pinakahihintay po ng buong sambayan ng Pilipino at sa lahat ng mga Duterte supporters. Ito na po ang pinakahihintay natin, 3 araw na lang, 3 tulog na lang. Yung strategy ni Tatay Digong, mahusay isa siyang magaling na strategist ganito yun Sabi niya wala siyang pera. Tapos wala siyang makinarya. Totoo naman yun talaga Ngayon, ang mga kalaban niya naman, balik-kabaliktaran sa sitwasyon niya. Ang mga kalaban niya as in mayayaman talaga, as in maraming pera at merong makinarya talaga na magpatakbo ng kanilang kandidatura. Ngayon, si Tatay Digong, ang ginawa niya, ang strategy, weakness niya yun ang pagiging walang pera, saka wala siyang kakayahang tumakbo sa national government. Ginamit niya yung kahinaan na yun para siya lumakas siya bilang strength niya, yung weakness niya yun na pagiging mahirap, walang pera, ganun. Ngayon, so ginamit niya ngayon ang pagiging mahirap niya, nakiusap siya doon sa mga tao sa sambayan ng Pilipino na tulungan siya kung gusto siyang maging presidente. Ngayon, ang nangyari, di ba, sa pakiusap niya, maraming naawa, maraming tumulong, maraming nakita ang kanyang kakayahan, nakita ang kanyang pagiging mabuting leader sa Davao. Maraming mga puntos na nakita kay Tatay Digong. Pero ang pinaka-strategy niya talaga as in, tayong mga Pilipino na sumusuporta sa kanya, tayo ang gagastos. Parang tayong mga supporters, tayong sambayan ng Pilipino na naniwala sa kanya, mula sa pinakamaliit at maliliit na Pilipino hanggang sa may mga kaya, hanggang sa mayayaman na sumusuporta. Tayo po ang gumawa ng paraan at gumastos maging ang pinakamaliliit na ating mga kababayan na kahit 5 gumagastos sila, kumbaga para malang maitulong sa Tatay Digong natin na makatakbo, na maipos yung kanyang presidency hanggang sa dulo. Ngayon, kumbaga ang kay Tatay Digong, siya talaga ay kumbaga ang gumagastos sa kanya yung sambayan ng Pilipino para po siya mauipo doon sa gobyerno. Ngayon, tingnan nyo, anong nakuha niya yung ganong strategy, yung weakness niya lumakas. Kumbaga, ang naging makinarya niya ang mga Pilipino, ang mga tao, ang mga sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Kabaliktaran ngayon doon sa mga kalaban niya na mayayaman at mayroong mga hawak nila yung makinarya ng gobyerno. Ngayon, yung mga kalaban niya, yun ang gumagastos talaga sa sarili nilang bulsa o kaya mga ninakaw nila, yun ang ginagastos nila para sa kanilang kampanya. So, malaki ang pinagkaiba. Ang kalaban niya, gumastos talaga ng sariling pera, nagbayad sila ng mga TV ads, billion po yung ginastos nila doon. Nagbabayad sila ng mga tao, nagbabayad sila ng mga ng mga taong para lang may sumunod sa kanila, parang ganun, hakot yun. Si Tatay Digong, ang mga tao, yun ang nagpupusa kanya. Ang mga tao nagmamahal sa kanya, yun ang nagtulong-tulong para suportahan siya. So, million po yun, million mga kababayan, hindi pera ni Tatay Digong, kundi pera ng milyong-milyong sambayan ng Pilipino. Yun ang nagtulong-tulong para po ipos si Tatay Digong sa taas bilang maging pinuno ng sambayan ng Pilipino. Sinasabing mayroong hidden wealth si Tatay Digong. Siyempre controversial yan dahil sinasabi ni Tatay Digong na wala siyang pera, tapos lalabas ngayon na sasabihin ni Duterte meron siyang mga ni Trillanes na meron siyang mga hidden wealth. Ngayon, siyempre sasakyan yun ng mga kalaban niya. Kaya ang ginawa ngayon ng mga kalaban niya, si Binay, si Grace po, at saka si Maruhas, sinakyan to ngayon si Trillanes na sinasabing mayroong ganong hidden wealth na kung totoo, bakit ayaw pa sabihin at ilabas para mapag-alaman na habang malayo pa ang eleksyon. So ngayon, siyempre, lumalabas nga ngayon na parang pinagtutulong-tulungan nila si Tatay Duterte. Mga maling strategy na ginawa nila. Ngayon, mag-isip lang sana si Trillanes
kung ang account na yon na 211 million is totoo, wala bang utak si Tatay Digong na ang pera na yon bakit ipapangalan niya ngayon sa bank account niya at joint account pa doon sa anak niya? Hindi ba madaling matrace yun na sa kanya nakapangalan yun? Ba't meron siyang ganong kahalagang pera? Siyempre, magdadami siya. Kagaya ng mga ginagawa nyo ng mga tiwaling politiko. Di ba ganun yung mga style nyo? Mayroon kayong mga hidden wealth, mayroon kayong mga nakaw na yaman na hindi nakapangalan sa inyo, nag-open account kayo at pinapapangalan nyo sa pangalan ng inyong mga kaibigan at mga kaibang tao para lang hindi kayo matrace. Yun ang style. Hindi kaya dapat ganun din ang gagawin ni Tatay Duterte. Itong mga to, mga itong kalaban ni Tatay Duterte, nagkakataranta na to. Hindi na alam to kung anong gagawin nila dahil alam nila talagang bagsak na sila, tagilid na sila sa rating at sa mga supporters, bagsak na sila. Wala na silang kapanapanalo. Kumbaga, milya na ang layo ni Tatay Duterte sa inyo. So, itong tatlo na to na gumastos, marami sila, hindi lang sila, pati yung mga kaalyado nila. Itong mga kalaban ni Tatay Duterte, siyempre, milyon ang ginastos nila, bilyon ang ginastos nila sa kanilang kampanya. Siyempre, napakasakit nun na pag ang laki ng ginastos mo, tapos pagdating sa dulo, wala kang panalo. Kumbaga, talong-talo ka. 'Di ba? Napaka-bitter nun. Nakakatawa talaga 'tong mga to, walang utak ng mga politiko. Ito, tingnan niyo si Tatay Digong. Si Tatay Digong, walang pera. Tingnan niyo kung gaano siya kautak gaano siya kagaling. It's a brilliant strategy ni Tatay Digong. Kaya kahanga-hanga talaga siya. Talagang dadaigin kayo ni Tatay Digong. Tingnan niyo na lang, 75 ang grade. Wala siyang Wharton University. Hindi siya graduate ng Wharton. Kaya ganun eh. Dito yan, strategy. Si Tatay Digong, hindi naman siya doon, sabi niya nga, 75 lang ang grade niya eh. Pero meron siyang utak na pagdating sa mga strategy. Yun. Tingnan niyo. Kayo, pagdating ng, ito si si Grace po, saka si Binay, siyempre billion ang ginastos niyan. Pagdating ng election day, hindi yan matatahimik. Hindi na alam yan kung anong gagawin kasi nag-worried sila kung paano sila mananalo. 'Di ba? At paano nila mababawi ngayon yung ginastos nila. Siyempre, naggumastos sila sa mga TV at billion. Nagbayad sila ng ibang mga tao para hakot, kunwari mga audience nila. Itong si Tatay Digong, walang ka-effort, di ba? Si Tatay Digong, ginagastusan siya ng mga Pilipino, ng mga nagmamahal sa kanya. Baka makapag-isip na nga yan na mandaya sila eh. Baka mandaya na nga yan eh. Kasi, syempre, bitter na sila. Imagine niyo, billion ang ginastos nila pagkatapos matatalo. Pag dinayan niyo si Tatay Duterte, ang sambayan ng Pilipino ang mga kalaban niyo. Syempre, isang mga pobre lang kami. Gumagawa kami ng paraan para may pagtanggol at may push si Tatay Digong. Tapos dadayain nyo. Di ba? Kami ang nagpupus, kami ang sambayan ng Pilipino, ang nagtutulong-tulong para si Tatay Digong ay maging presidente ng Pilipinas. Samantalang kayo, sariling bulsa nyong ginagastos nyo. Plus, ang iba dyan, mga ninakaw nyo pa para lang kayo manalo at makaupo sa pwesto. Nagsusumiksik kayo makaupo, kaya gumagastos kayo ng bilyon-bilyon. Samantalang si Tatay Digong, siguro si Tatay Digong sa araw ng eleksyon, walang ganong isipin yun eh, na kumbaga, pakuya-kuya-kuy lang yun eh, maghihintay ng result ng eleksyon eh. Dahil alam niyang talagang marami siyang taga-suporta eh, kahit saan pumunta eh, makikita niyo naman eh, sa lahat ng campaign rally niya, siya lang ang dinudumog ng mga tao. Naghihintay lang siya ng resulta at yung mga taong sumusuporta sa kanya, yun yung gumagalaw para sa kanya. At parang ang gagawin ng mga Pilipino, si Tatay Digong bubuhatin yon. Binubuhat si Tatay Digong at ilalagay sa pwesto na ikaw ang aming presidente, umupo ka dyan. Yon, ganon. Parang samantalang itong mga iba, sila talaga yung gumagawa ng paraan para sila doon makaupo sa pwesto. Kasi nakikita niyo ang pinakamalaking ang kaibahan ng mga kalaban ni Tatay Duterte
Nung una, sabi niya hindi siya tatakbo, tapos bigla siyang tumakbo. Maraming nakikisimpatya. Tapos pangalawa, wala siyang pera, ganun-ganon. Sabi niya, syempre, yung mga taong Pilipino na nakikita na naghahangad ng pagbabago, nakikita siya na may potential talaga siya to become a president. Tapos, ang kaibahan sa lahat, si Tatay Digong, simple lang. Makita mo, yung damit niya, ano, oh, parang nakapolo lang, polo shirt, naka-corduroy. Tapos pag naglakad siya minsan sa airport, may nangyari pang aksidente na natanggal yung ng sapatos niya, di ba? Pag nakaharap, kala mo mga santo. Yun yung mga hypocrite eh. Si Tatay Digong, totoong tao, harap-harapan nagmumura. Harap-harapan sinasabi niya kung anong siya. Walang pakeme-keme, walang drama-drama. Yun ang totoong tao. Ipakita mo kung sino ka. At least, minahal namin siya ng ganon. Hindi, diretso magsalita. Hindi mo kailangan ng paligoy-ligoy. Hindi mo kailangan ng drama-drama. Saka kung ano-ano, di sabihin mo kung yun ang totoo. Siyempre, maiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Kaysa naman pa-drama-drama ka, tapos hindi na naman totoong ganon ka. O, kaya ipakita mo kung sino ka, anong klaseng tao ka. Mamahalin ka ng tao na kung anong klaseng pagkatao mo. Kaya ganun ang nangyayari kay Tatay Digong eh. Minahal siya ng tao, ng mga Pilipino, kung anong siya, kung anong pagkatao niya. Tingnan niyo yung namumuhay siya nang hindi marangyang buhay. Manamit, simple lang. Pero ang tinitingnan namin doon, sa kabila ng ganun siya, mayroon siyang potential, mayroon siyang kakayahan na maging leader, 'yon. Mag-implement ng mga rules, ng mga policy, ng mga ordinansa. Pag-order ng ganun nangyayari. Pag in-implement na ganun, implement. Hindi yung mga nangyayari ngayon sa gobyerno na maraming kadramahan tapos wala man nangyayari, ganun. Ngayon, mabalik tayo doon. So, ganun na nga ang nangyayari ngayon. Yung magaling na strategy ni Tatay Digong. So, ngayon, kahit ano nang gawin nyo, 3 days na lang po. Wala na silang magagawa dyan. Talagang as in number 1 na si Tatay Digong. Kahit noon pa. Ngayon, ang tanging paraan na lang ng mga kalaban is dayain siya. Ngayon, ang pangdaraya na yan kapag nangyari at dinaya talaga nila si Tatay Digong. Basta handa na kayong harapin ang magiging consequence dyan sa pandarayan nyo. Dahil magkakaroon talaga yan ng revolutionary government. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na talo na kayo. Yun. Panahon na yun para lisanin nyo ang matagal nyo ng inaangkin na gobyerno. Kasi kayo lang naman dyan na mamayagpag sa gobyerno eh. Panahon na para may balik sa tayong bayan, sa mga Pilipino yung gobyerno. Para naman ang lahat ng improvements mapunta sa tao, sa lahat ng probinsya, sa lahat ng mga mamamayan na kailangan na maging pantay-pantay sa lahat. Kaya mga kababayan ko, mga ka-DDS, salamat sa lahat ng suporta kay Tatay Digong, sa lahat ng mga hindi nagpa-apekto sa black propaganda, sa lahat ng mga Pilipinong nag-iisip ng mas malalim, sa lahat ng mga Pilipinong naghahangad ng malaking pagbabago. Si Tatay Digong, si Alan Cayetano, sila talaga ang nagdadala ng torch ng malaking pagbabago. It's a big changes. Panahon na para magkaroon ng bagong sistema sa gobyerno, bagong government at bagong Pilipinas. Malinis na gobyerno. Yun. At sana, ngayong darating na eleksyon, 3 araw na lang, magkaisa po tayong lahat na makamit natin yung ating hinangad, na matagal na nating hinangad na pagbabago. So, magsama-sama tayong lahat sa May 9. Huwag nating pababayaan ang ating Tatay Digong at si Alan Cayetano, at sana yung lahat ng line-up ni Tatay Digong, lalo na yung mga senator niya, mga senador niya, na yun, ng mga tao na yun ang din ang mga kasuporta ni Tatay Digong. Tandaan nyo, si Tatay Digong, marami yung makakabanggayan sa gobyerno. Marami talaga makakabanggayan, tandaan nyo yan. Kaya dapat ang mga kaalyado niya, ang vice presidente niya ay solid na nagsusuporta sa kanya at ang ibang mga politiko, para kahit ano man ang mangyari, kung gigit-gitin ba nila, mayroong nakahandang
sumuporta kay Tatay Digong at tayong mga sambayan ng Pilipino, wag natin silang pababayaan para makamit ang tunay na pagbabago. Salamat dun sa lahat naman nag-subscribe at please dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Thank you very much and have a nice day.